Good day everyone, this is Edward Duque from Honda Cars Cainta, and today papakita ko sa inyo yung Honda BR-V natin 1.5S CVT na 2024 year model. So ito yung 2024 year model natin na Honda BR-V. So difference niya from the previous, which is the 2023, actually wala pa siyang any minor or major changes. So ang naging difference lang talaga is yung year model niya sa papel sa ORCR na 2024. So same pa rin yung mga features like ito, LED pa rin. LED pa rin yung ano natin, headlights, even the fog lights, LED. Matte black pa rin yung grills natin. Here's the grills, may ano siya, naka matte black, then yung badge chrome, tapos may part siyang chrome na extended dito until sa ano natin, sa pinaka headlights natin. Tapos sa loob ng headlights makikita nyo may silver garnish siya. So mapapansin nyo pag S variant agad yan, sa nguso niya black yan, pati dun sa gilid, kasi pag yung mga V and VX variant natin silver siya. So punta tayo dito sa side naman natin, ang pinaka max natin is 17 inches. Ayan yung itsura niya. Tapos sa brake natin, sa brake system natin is disc brake yung harap, then yung likod natin is drum brake. Tapos meron din siyang vehicle stability assist, anti-skid, and meron din tayong tinatawag na anti-lock braking system. So yun yung pinaka sides natin. So pansinin natin ito sa side, body color lang pag sa S yung door handles natin, unlike for the V and VX natin is chrome po. Tapos sa side mirror naman, side turn lamp natin is naka-integrated na dito sa pinaka side mirror natin. Then ground clearance natin is 210. So sa lahat ng mga units natin, even the CR-V, comparing to CR-V, mas mataas tong BR-V compared to CR-V pagdating sa ground clearance. Then ang BR-V natin, meron tayong ang engine ng BR-V natin is 1.5 liters na iVTEC double overhead cam with maximum output na 121 horsepower. Tapos ang transmission natin is CVT. Then for the maintenance and warranty ng Honda BR-V natin, ang maintenance ng all Honda units natin, kahit yung mga dati nating diesel, actually ngayon wala tayong diesel, even the hybrids, ang pinaka maintenance natin is every 6 months or every 10,000, whichever comes first. So itong kulay natin ngayon sa BR-V na pinapakita ko sa inyo is yung lunar silver natin, metallic. For available colors ng S variant natin, we have the taffeta white and meteoroid gray. Tapos ang taffeta white natin walang additional yan kasi ang premium opal natin for the VX and V ay may 20,000 na additional sa SRP. So for S variant, meron tayong pinaka regular white lang natin, which is yung taffeta white without 20,000 na additional. So for yung pinaka colors natin, lunar silver, which is itong unit na to, we have the crystal black, taffeta white, and meteoroid gray. So dito naman tayo sa likod. Sa likod naman natin, ayan, yung LED taillights natin na naka-smoke light. Ayan, yung itsura. Tapos, yan, may iVTEC na emblem and BR-V emblems. LED na rin yung ano natin. LED yung pinaka-plate light natin. Tapos, meron tayong reverse camera. Ayan, so, may reverse camera tayo. Tapos, yung plate light natin, LED. So, wala lang dito sa likod compared to V and VX, wala tayong tonneau cover dito, yung pinaka-board niya, para pag nag-fold tayo ng third row seats natin,
magiging flat siya. So nandito sa side yung tools, tapos wala din siyang, for the S variant, wala din siyang charger dun sa likod, or yung pinaka outlet natin na 12 volts. Tapos diffuser, yan. Tapos yung spare tire natin nandito sa may likod. Para kunin yung spare tire, dito meron tayong pinaka, yan, kunin nyo lang. Tapos yung tools, yung pinaka nut dyan, yung bolts dyan, and ito yung pinaka gamit natin, yung mga tools. Because we can fold the third row seat 50-50, then the second row is 60-40 siya, 60% and 40% to 50-50%. If you're not gonna use the third row seat, you can fold it, so para mas malaki yung magiging trunk space. Ayan. For the ISOFIX, meron ding ISOFIX tong second row natin, so just in case, for the safety, kung meron tayong batang passenger, may ISOFIX na rin tong natin. Tapos yan, may mga tayo, may mga seatbelts, kompleto yan. So here's the rear design. Close natin to. Ayan, yung rear. So kahit yung rear natin, meron din tayong defogger, then may wiper din. So guys, let's check the second row muna. So okay na yung third row. For the second row naman, ito yung sidings. So difference niya from the front row natin, may mga silver tayo na accents. So pagdating dito sa second row, wala. Ganyan, 5 dito. Then tulad nga na sabi ko, 60-40 siya, nafo-fold. Then for the second row, we have the power outlet dito. So just in case na kailangan mag charge ng mga nandito sa may second row na passenger, meron tayo ngayon. Then for the vents naman, we have the second vent. May sariling may sariling condenser to sa loob na napakaliit lang. So hindi lang siya umihigop doon ng lamig sa harap, kasi yung iba, ang thinking ng iba, yung lamig dito sa unahan, hihigupin lang niya. Tapos kumbaga yung hangin na nahihigop niya doon na lamig, yun lang yung lamig. Meron din siyang condenser dito sa second row. So for the ceiling natin, yan, gray lang siya. So one of the difference pa from the VX and V is black yung ceiling. So yan. So wala tayong masyadong i-discuss dito sa second row. Then para i-fold tong second row, it's very easy lang. Kailangan lang dito, may lever dito. Ayan. Madali lang siya i-tumble. So kahit bata kaya. Tapos ito yung sa sa third row seats yan. So guys, naputol lang yung video ito. Continue lang natin, nawala kasi. So dito sa likod natin, makikita nyo, nandito yung pinaka jack natin. Nandito sa may passenger side na upuan, nasa ilalim niya. So to get the jack, kailangan yung i-abante muna siya. Tapos nandito lang yung pinaka jack natin. So dito yung sidings natin, all bare black lang siya. Ito lang yung nag-iba is silver yung pinaka door handles natin. For the second row vent, ito. So may sarili siyang condenser na napakaliit. Tapos hindi lang yun yung sa harap yung hinihigop niya. So meron siyang sariling lamig dito. So dito yung pinaka switch natin, 1, 2, 3. Yan yung pinaka sa fan lang natin. So wala tayong any controllers pagdating sa thermostat natin or yung temperature. So pagdating din dito, wala siyang armrest, unlike for the V and VX natin. Naka-recline yung upuan natin, second row and third row, para hindi siya sobrang tayo yung pag-upo, para mas relax yung pagkakaupo natin, yung sitting position natin. Tapos yan yung sa natin, dome lights natin. Yung seat cover, yung
seatbelts natin dito sa gitna ng passenger sa may second row. Nandito po. Kasi meron dito, isa, tapos dalawa. Tapos pagdating sa likod, ayun, isa, dalawa. So, 7 rin ng seatbelts natin. So, ang capacity ng Honda BR-V natin is 7-seater. Dalawa dito sa likod, 3 dito sa second row, and then 2 sa harap. So, wala tayong masyadong pag-uusapan dito sa may second row. So, check natin dito sa harap naman. Sa second row yan, may mga tayo, cup holders, 2. So, dito sa sa may front row natin, or driver side and passenger side, may silver accent siya. So, nagko-complement siya dito sa lahat ng mga silver accents dito sa interiors natin. Then, speaker natin, 4 speakers. Then, meron tayo mga airbags. Ang airbags natin, driver side, then passenger side. Tapos, meron tayong 2 side airbags na available lang for the driver sides na upuan tsaka passenger sides. So ito, check natin yung driver side. Sa driver side, ito yung mga controllers. So yan, yung pinaka-switch ng ano natin, side mirror. So hindi pa siya power fold. Yung pag-fold ng side mirror, hindi pa siya naka-fold, power fold. Tapos central lock, window lock. Tapos ito yung mga switches ng ano natin, windows natin. Tapos meron din siyang ano yun, sa security system, meron tayong immobilizer sa mismong susi natin. Kahit i-hot wire siya, hindi po siya may start without using the mismong remote natin. May immobilizer siya. Plus meron din siyang tinatawag na force alarm entry. Yan yung pag nilock nyo yung kotse, may makikita kayong red na nag-iilaw-ilaw. So for example, binuksan natin, may nagbasag ng salamin nyo, tapos binuksan siya sa loob or in-unlock siya, mag-a-alarm siya. Yung tunog niya is yung sa busina lang natin. So dito, meron tayong kanina yung vehicle stability assist, for safety na rin siya. So yung vehicle stability assist natin siya, yung pinaka-feature niya is maiwasan natin mag-skid sa mga madudulas na kalsada yung kotse natin. For other term niya sa ibang mga brands, yun ang tinatawag na traction control. So dito, yan, ganun pa rin. Wala pa rin tayong auto headlight since wala tayong Honda Sensing. So may audio controls tayo, and meron tayong Bluetooth hands-free and Siri. Yung mga voice commands natin, meron tayo. Voice command, pag nakakonect sa phone nyo. So yan, ito yung pinaka-gauge natin. Meron tayong echo lamp. So yung echo lamp, kasi ito wala siyang tinatawag na icon button. So dito naman yung echo lamp na yan, katulad sa mga ibang variants and ibang mga models natin, meron tayong ambient light. Yun naman yung nag-green yung mga gilid, like yung CP. So doon ma-monitor nyo yung tapak nyo kung mas matipid. So ito rin, same lang din siya. So hindi siya yung ambient light, pero same lang siya ng purpose. Yung echo lamp na yan, pag matipid yung or maganda yung pagkatapak nyo, parang matipid yung pagtapak nyo and paggamit nyo ng sasakyan, yan, ilaw yung echo lamp na yan. So meron din tayong TFT niya, yung mga information nandito lahat. So pag binuksan nyo yung mga pintuan natin, same lang siya sa Honda City. Tapos you retain yung pinaka materials na ginamit dito sa steering wheels natin. Ito plastic na mukha lang siyang leather. Yan. Tapos mga silver yung mga lines natin dito. Piano black sa paligid ng ano natin, yung surroundings ng pinaka head unit natin. Ang head unit natin, kinagandahan dito, meron pa rin siyang Apple CarPlay and meron pa rin siyang Auto Android, pero hindi pa nila binago yung wireless. So kailangan nyo pa rin ditong i-connect. So dapat original yung mga wires o mga USB nyo ng ano natin, ng pag i-connect natin yung phones natin. Then USB, since wala tayong CD dito, wala siyang feature na CD,
pwede tayong mag-save ng mga kanta or mga musics. Tapos yan nyo lang dito sa USB. Tapos yung power outlet, ganyan. Tapos ito yung sa pinaka ano natin, sa aircons natin. So dito yung sa vents natin or yung fan, air circulator natin. Kung gusto nyo naamoy yung labas or dito lang, umiikot lang dito, nagsisirculate lang sa interiors natin or sa cabin. Front na ano natin, front na vents, rear defogger, yung modes kung gusto nyo sa unahan, sa front vents, tapos dito sa front vents, tapos sa ilalim. So dito tayo mag max cool, ginagamit yung max cool just in case nagpark kayo outside, tapos open area lang siya or open parking lang siya, may init, takaling tapat. So ang kinagandaan ng max cool is pag pinindot mo yung max cool, todo lahat ng aircon, yung kumbaga lahat yung sa aircons natin. Pero hindi connected dito sa may likod natin dito lang sa unahan. So para mas maging mabilis siyang lumamig, yung pinaka cabin natin. On off ng AC, on off ng fan, tapos thermostats. So ito, CVT transmission tayo. Yan, park, reverse. Meron tayong reverse camera, neutral, drive, and sport. Yung sport, magandang gamitin yan for mga uphill, downhill, kung kailangan nyo ng engine brake dito. Kasi dito parang naging neutral pag drive. Parang ano lang siya, free wheel lang. Actually, di naman neutral. Pero kung gusto nyo kasi ng mas activated yung, kumbaga, for safety na din, may mas maganda naka-S tayo pag mga downhill. Tsaka, ano, or L ito, low gear, meron din sa angatan. Bakit may L? Kasi, bakit may L dito sa BRV tapos sa city wala? Kasi ito kasi sa angatan, syempre normally pagka 7-seater siya, na occupied yung 7-seater natin, baka may mga time na feeling nyo bitin yung pag-akyat niya. At least meron siyang L, low gear siya. More or less dito yung low gear kasi parang first gear and second gear, third gear lang yan sa mga ibang mga 5-speed automatic, ganyan. So dito kasi position siya. So mas mababa. Kumbaga mapapansin mo dito laging high yung laging engage yung RPM, masyadong mataas. Yung sport mode ganun din. Sport mode maganda yan sa mga overtake, sa mga downhill, uphill, sa mga engine brakes. Yan, goods yan yung S modes natin. Handbrake natin and yung armrest. Yan. So dito sa 2024, ang isa ko lang syempre, inano ko na lang din sa inyo. Ang medyo sana nung nag-2024 din si Plana, ginawa na lang ng kahit man lang wireless yung Apple CarPlay, no? So comment nyo dito kung tama yung sinasuggest ko na yan. Since meron kumbaga nagbago na nga ng sana nag-minor lang siya kahit paano. Pero hindi natin alam kung may ilalabas siya by 2024 anytime soon. Hindi ko lang, kumbaga theory ko lang to, parang nasa isip ko lang kasi walang nagbago. Baka may palabas, 'di ba, na any minor changes, pero napakaganda na rin naman itong BRV natin. So pagdating din sa mga hatchback, ganun din. So hindi ko lang din sure kung magkakaroon tayo ng any minor changes din sa hatchback natin na Honda City. So dito hindi ko lang sure kasi may mga din tayo. Ito, nag-stock na tayo ng 2024 for the BRV. HRV, same lang din. Magkakaroon tayo ng 2024 year model na stock. Tapos magkakaroon din tayo ng Brio na 2024. So hindi lang natin sure kung same lang din kasi wala pa namang any new si Planta regarding dun sa natin sa minor changes. So sa ngayon, stick tayo dito. Walang nagbago. 2024 pagdating sa discounting, so yung mga nakaalam na mga 2023 discount, sayang, 'di ba? Kung alam niyo lang na itong 2024 same. Today is March, so hindi ko pa sa inyo ma-discuss kung ano yung magiging promo natin by April. Anytime soon, mag-Holy Week na, month end na, so siguro next video natin kung magkakaroon tayo ng any promos. Pero sa ngayon meron tayong mga promo, napakababa ng mga natin, down payment natin. Kung interested kayo, just let me know.
iwan ko dito yung number ko, ready Viber na and WhatsApp sa mga OFW nating mga kaibigan dyan. Pwede kayong mag-send sa akin ng message or tawagan nyo ako, or just in case meron din, ilalagay ko din dito yung sa Facebook page ko. Yung pangalan ko, Edfort Mauricio Duque, that's my personal Facebook. You can add me para pwede nyo akong i-message din doon, walang problema. Then, kung nagustuhan nyo itong video na to about sa BRV natin na 2024, sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, please kung gusto nyo na lagi kayong ma-update sa mga videos natin, sa mga promos natin, paki-subscribe po. And syempre, one way yan para matulungan nyo ako in the future, ganyan. Syempre, for support yan sa mga nagvo-vlog or mga nagko-content or mga content creator, para syempre makapag-invest kami ng mas mga magagandang gamit para mabigyan kayo ng mas magandang mga videos. Paki-subscribe po. Tapos kung may mga families, relative kayo or kayo mismo yung bibili, paki-share, paki-like na rin po, paki-comment. Baka may mga gusto kayong kailangan natin i-explain, ma-explain ko sa inyo. Just let me know. Kung kaya kong gawa ng video, gagawa natin ng video. So maraming salamat sa pagnood and pagsama sa akin dito. So hanggang sa susunod na video natin, maraming salamat po and God bless po.